Hello mga ka-Marcy, kamusta po kayong lahat? Long time no see po. Ang tagal-tagal ko ring hindi nakapag-upload ng video kasi ewan ko ba, parang mala sa lamig, mala sa ulan talaga ang moody ko. Pag gusto ko lang mag-upload ng video, mag-upload ako. Tapos ang hirap po din kasing mag-voice over. So wala tayong magawa. Ito po kasing pagbibideo-video ko na to is for memories ko lang po ito. At soon po kasi is magfo-for good na po ang inyong kamarsi sa Pilipinas. So, memories po tayo. At baka sa mga susunod po na mga video natin is sa Pilipinas na po tayo. So, ayan nga po at nakikita nyo po ako. Dito ngayon ako sa labas kasi tumawag po ang aking madam. At ang sabi niya sa akin, isunduin ko po yung kanyang anak na panganay sa primary school. Idadalhin ko siya doon sa tutorial class niya kasi nga maulan-ulan. Ayaw kasing palabasin ng kanilang teacher yung anak niya kasi nga walang nagsusundo. So, bilang helper nila at masunuring helper for the go ang Marsinyo kasi kahit maulan-ulan, wala tayong magagawa. Wala tayong magawa talaga kasi nga sulduhan lang tayo. O, 'di ba? Ganyan ang buhay natin dito sa abroad. Kaya kunting ingat-ingat lang pag mga magaganitong madulas ang daan tuwing umuulan, no? Kunting ingat-ingat lang din tayo. Matagal-tagal ko na rin palang hindi nasusundo itong alaga ko na 'to sa school niya. Siguro yung mga last kong hatid sundo dito sa kanya nung mga months pa lang po ako dito. So ngayon po is, malapit na ako matapos dito sa kanila. Ito na naman po ulit yung pagsundo ko sa kanya. So talagang sa maulan pa talaga na panahon, pero for the go lang 'yan. Kasi pagkatapos ko pong sunduin itong panganay na 'to is maya-maya na rin susunduin ko ang bunso. Dalawa po ang aking alaga dito sa Hong Kong. Isang 11 years old, tsaka isang 3 years old. So, same na po silang nag-aaral. Bago po ako ditong pumunta ng Hong Kong, is yung isa pa lang po yung nag-aaral, tapos yung bunso po is hindi pa po siya nag-aaral. So, bali, ako, nung simula nag-aral yung bunso, ako na po yung naghahatid-hatid sa kanya sa school, sundo hatid. Tapos, kung may mga meeting-meeting sa school, ako din po yung nag-a-attend diyan sa bunso na yan. Pero dito sa panganay, talagang yung amo kong lalaki, yung nag-a-absent para atinan lahat yung ano nito sa ano ng panganay nilang anak. So ayan nga po, malapit na po ako sa school ng aking alaga at marami po talagang mga hagdan-hagdan dito at ang tataas po ng mga hagdan. Kaya ayoko po talagang sana pumunta dito kasi wala akong magawa kasi pag umaakyat ako dito at bumababa, inaatake po ang aking rayuma. Nararayuma na talaga si Kamarsinyo. So, wala na naman po akong magawa kundi sige lang for the go. Hilot-hilutin na lang yan. Lagyan na lang natin yan ng efficacent oil. So, ayan na nga po, papalapit na po ako sa school ng aking alaga. At ayan po, napakaganda po ng mga school nila dito. Ang tataas ng mga building. Ayan, di ba? Tapos, wala po masyadong sasakyan yan dito kasi parang iba yung way ng ano na dito. Parang hindi siya masyadong along the road, malayo siya, mga konti lang yung sasakyan, parang sa mga teacher-teacher lang. So, ayan nga po, pagpasok ko dito, exactly naman po na palabas na yung mga student at bigla po ako sinita dito ng security guard kasi nga po, mali po yung aking hagdanan na aakyatan kasi sasalubong sana ako dyan sa mga naglalabasan. Yung pala, iba yung pagsusundo ka doon ka sa kabila dumaan, nasa third floor po yung room ng aking alaga kaya naghagdanan na naman ako. So ayan nga po, pag-akyat ko ng hagdanan, ayan, nakita ko po yung alaga ko diyaan. Tapos sabi ba naman niya sa akin na mauna na din daw ako umuwi kasi yung teacher niya doon sa tutorial class, isinundo din siya diyaan sa primary school nila. O, 'di ba? So napagod na naman ang Marsinyo. Wala naman ako magagawa kundi umuwi na lang ako mag-isa. So ayan, pag-uwi ko, sige pa rin maulan. Ayan, dadaan na naman tayo sa mga hagdan-hagdanan. Nakakapagod talaga umakyat dito kasi yung sulong na paakyat, paakyat tapos marami pang hagdanan. Sus me. So ang inyong kamarsi nakabusangot na naman kasi nga napagod ba. So wala tayong magawa laban lang tayo mga kabayan. Ganyan talaga ang buhay, 'di ba? Bilang isang OFW, no, titiisin lahat para sa pamilya. So ayan, pasensya na po kayo sa akin, medyo masyado pong magalaw-galaw. O, 'di ba yung mukha ko, tignan niyo. 'Di ba? Maraming salamat po mga kamarsi. Hanggang dito na lang. Bye.